Lumikha ng malalakas na pagsabog at malaking usok ang naganap na laban sa pagitan ng dalawa. Sagot naman ni Kongyan na inakala niyang ang taong nagiging malaking hadlang sa kanilang plano ay si Cho Yun-jon, ngunit nagkamali siya dahil napagtanto na ngayong ang taong tinutukoy ay walang iba kundi si Oh Kang-woo. Ayon kay Kongyan, hindi lingin sa kaalaman niya ang taglay na lakas at kapangyarihan ni Yun-jon, ngunit dagdag pa na naisip din niya noong meron kakaiba sa kinikilos nito. Kaya't muli niyang tinanong si Kang-woo sa mauturidad at mapag-utos na tono kung ano ang tunay na katauhan ng ating bida. Habang nakatayo sa harap ni Kongyan, nakangisi namang sinabi ni Kang-woo na ang pakikipag-usap sa lalaking kaharap ay pagsasayang lamang ng oras. Kasunod nito ang pagpalibot ng asul na apoy sa kanyang paligid at ang mahigpig na pagkapit sa espada bilang paghahanda sa pakikipaglaban. Ikinuyong din ni Kongyan ang kayang mabalahibong braso sa kanakangising sinabi na inaasahan na niyang ganoon ang magiging sagot ni Kang-woo, mayabang itong naghahanda para sa isang laban. Nasabi ni Kang-woo sa isip na hindi niya maantay ang ginagawang paghahanda ni Kongyan, kaya't matalim na tumingin at bumwelo para umatake. Rinig naman mula sa labas ang malalakas na tunog ng pagsabog at ang makapal na utok na pumailan lang sa mga gusali. Pedang kidlat sa bilis ang ginawang pagsugod ni Kang-woo sa sakim na lalaki. Na nagawa namang iwasan nito at salagin gamit ang kanyang mabalahibong braso. Malalakas na atake ang pinakawalan ni Kang-woo, dahilan upang mapalipad ang mga sasakyan sa gilid. Direktang tumama ang atakeng pinakawalan ni Kang-woo kay Kongyan na dahilan upang mapangiwit ito. Natigilan ang sakim ng lalaki nang makita ang malagod na aura ng ating bida, ngunit imbis na makaramdam ng takot ay nakangisipan niyang sinabi na magandang subject test si Kang-woo, upang masukat ang kanyang kapangyarihan. Tumatawang pinagmasdan niya ang nakaangat na mga kamay, habang si Kang-woo ay nagtatakang nakatingin dito. Mabilis na itinaas ni Kongyan ang dalawang kamay sa ere habang inaanyayahan ang di nakikitang nilalang. Sinimulan niyang mag-summon habang sinasabi na meron siyang sapat na fragments ng fissure bilang pang-akit sa demon na nais i-summon. Lumitaw sa itaas ang isang infernal crystals, saka mabilis na nawasak at nagkapira-piraso. Kasunod ng malakas na halakhak ni Kongyan, kapansin-pansin naman ang pagbabago ng hugis na fissure. Nakataas pa din ang mga kamay ni Kongyan na animoy maagang nagdiriwang ng kanyang tagumpay. Walang emosyong napatingin naman si Kang-woo sa taas nang makita ang pagbabago ng fissure. Sandaling dumilim ang alapaap nang magsimulang umatungal ng sabay-sabay ang mga monster. Nakakuyong naman ang mga kamaong malakas na humahalaklak ang sakim na lalaki, habang ramdam ang malakas na enerhiyang nahihigop patungo sa kanya. May pagtatanong na nakatingin lang si Kang-woo habang nasa isip kung ano ang nais na gawin ni Kongyan, dahil napakarami at napakalakas ng infernal energy na direktang patungo sa lalaking nasa harap. Malakas na tinawag ni Kongyan ang demon na nais e-summon, habang tumatawang hinihigop ang lahat ng infernal energy. Utay-utay na nagpalit ng anyo ang sakim na lalaki sa harapan mismo ng ating bida. Naging dambuhalang halimaw ang kaninang mayabang na lalaki na si Kongyan, habang si Kang-woo ay nakatinging di makapaniwala sa ginawa ng lalaki. Nagtubuan ang mga sungay ng mapulang demon na nakangising nakatitig sa ating bida. Hindi naman lubos akalain ng ating bida na magagawang gawin ng despiradong si Kongyan. Magkaharapan silang dalawa na animoy sinusuri ang isa't isa at handa ng sukatin at pakawalan ang kanilang kapangyarihan. Habang nakaharap si Kang-woo sa nagbagong anyo na si Baek Kangyan ay napatanong na lang siya na kung sinamon ba ni Kang-yun ang demon sa katawan nito. Dahil kaluluwa iyon ng isa o napakaraming naging demon patungo sa katawan nito. Sa kanyang pag-iisip ay binigwasan siya ng isang suntok ni Kang-yun na kanya namang naiwan saan, napansin niya na nawasak ang bagay sa kanyang likuran na tinamaan ng impact ng suntok ni Kang-yun. Maangas na nakatayo si Baek Kangyan dahil napakaganda sa kanyang pakiramdam. Mas lumakas pa siya, mas nasiyahan pa siya dahil sa demonic energy na pumasok sa kanyang katawan kaya naging demon siya at mas lumakas. Sa pagkakataong iyon ay makakapagheganti na siya sa number 1 ranker ng Japan na tumalo sa kanya at lubos niyang kinamumuhian, tumawa si Baek Kangyan at hinamon si Kang-woo na maglaban na ulit sila. Sa isang banda naiinis ang ating bida habang iniisip na kung paano nagtagumpay ang bastardong si Kang-yun sa plano nito. Inatake ni Kang-yun ang ating bida pero agad namang naiwasan ni Kang-woo at naka-atras siya ng mabilis. Sumigaw si Kang-yun at umatake ng malakas sa ating bida, buti na lang at nakalipad ng mabilis palayo ang ating bida.
Habang nasa ere ay nagbanta ang ating bida na tatapusin niya si Baek Kangyeon sa loob lang ng 1 minuto. Ginamit ni Kang Woo ang Kraken's Rage at Divine Power sabay binigwasan ng isang suntok ang pagmumuka ni Baek Kangyeon. Sa napakalakas na atakeng pinakawalan ni Kang Woo ay wala man lang epekto sa tigas ng pagmumuka ni Baek Kangyeon. Natameme ang ating bida dahil walang epekto ang malakas na atake niya. Nagkasalpukan silang muli kaya nagkaroon na naman ng malakas na pagsabog. Naghanda na naman ng pag-atake si Kang Woo at ibinanot kay Baek Kangyeon, pero nginingitian lamang iyon ng mayabang na ito na parang kiniliti lamang siya ng ating bida. Humagalpak ng tawa si Kang Yun sabay hinawakan ang braso ni Kang Woo, matapos hawakan ang kanyang braso ay biglang naglaho ang kanyang sandata. Bakas ang pagtataka sa mukha ng ating bida, kaya napatanong siya sa kanyang isipan kung bakit naglaho ang kanyang demonic energy. Tinuwanan lang iyon ni Baek Kangyeon habang sinasabi sa ating bida na alam niyang gagana ang kanyang gagawin dito. Salaysay ni Kang Yun na hindi alam ng ating bida na iyon ay ang lakas ng isang demon. Sinabi ni Baek Kangyeon na ang ginamit niya ay ang Authority of Silang. Kinabahan ang ating bida matapos malaman na ganun ang ginamit sa kanya, nakikilala niya ang kapangyarihan iyon. Ibig sabihin lang nun ay isang malakas na demon ang nagbigay ng ganong kakayahan kay Baek Kangyeon. Habang tumatawa ng malakas si Kang Yun ay sinabi nito sa ating bida na ang kapangyarihan nito bilang player ay kasalukuyang nakasilyo. Habang hawak ni Baek Kangyeon ang braso ng ating bida ay napapangitngit na lang ito ng ngipin dahil sa higpit ng kapit sa kanya nito at inuubos pa ang kanyang lakas, at wala pa siyang nararamdaman na demonic energy sa kanyang katawan dahil sa ginawa ni Baek Kangyeon. Tumawa si Kang Yun habang sinasabi sa ating bida na wala itong paraan para makawala sa kanyang gauntlet. Matapos nun ay tinuhad niya ang ating bida kaya tumilapon ito ng napakalayo at tumama sa pader. Habang nakakapit sa braso ni Kang Woo ang pulang gauntlet ni Baek Kangyeon. Nang inag ang ating bida sa sakit ng katawan, dahil sa tinamo na atake ni Kang Yun. Naapektuhan siya ng gusto dahil nawala ang kanyang lakas bilang isang player. Pangungot siya ni Kang Yun sa ating bida na isa itong walang silbi, at napakaganda nitong pagmasdan sa kalagayan nito ngayon. Lumapit si Kang Yun habang sinabi na ang bastos na katulad ni Kang Woo ay hindi nararapat sa mundong ito. Kaya kailangan nitong mawala. Dagdag pa nito na tanga ang ating bida dahil wala itong moral at bastos. Napakaraming panglait ang pangungot siya ang sinabi ni Baek Kangyeon sa ating bida. Dinampot pa ni Kang Yun ang pagmumuka ni Kang Woo at piniga ito ng malakas. Pagbabanta pa nito sa ating bida na pagbabayaran nito ng malaki ang mga nagawa nito sa kanya. Sa sobrang lakas ng pagpiga ni Kang Yun sa mukha ni Kang Woo ay napapasigaw na lang ito sa sakit ng nararamdaman. Wala magawa ang ating bida kundi tiisin dahil wala siyang kapangyarihan para labanan ito, dahil nakasiyo ang demonic energy na siyang pangunahing lakas ni Kang Woo. Maya-maya ay tumakbo palapit si Echidna para tulungan ang ating bida at awang-awa ito sa nararanasan ni Kang Woo. Sinigawan ng ating bida si Echidna na wag itong lalapit, pero hindi nakinig si Echidna bagkus naghanda pa ito para atakihin si Kang Yun. Laking gulat ni Echidna matapos maglaho ang kanyang kapangyarihan, na pagkanto ni Kang Woo na dahil nakaselyo ang kanyang kapangyarihan ay siguradong hindi din makakagamit ng kapangyarihan si Echidna, dahil umaasa lang ito sa kanyang taglay na demonic energy. Inihampas ni Baek Kangyeon si Kang Woo sa kalsada sabay tumingin kay Echidna. Sinabi nito na si Echidna ang batang lagi niyang nakikita nakasakasama ni Kang Woo. Ngumiti ng masama si Baek Kangyeon mukhang may masamang binabalak kay Echidna, ayon dito na dahil malapit ito sa ating bida ay may gagawin siya dito. Naisip pa nito na anong mararamdaman ni Kang Woo kapag pinatay niya ito sa harap ni Kang Woo. Hinawakan niya si Echidna sabay inangat pataas. Walang magawa ang batang Echidna kundi magkakalwag dahil hindi niya magamit ang kanyang kapangyarihan. Sa isang banda pinulot ni Kang Woo ang kutselyo mula sa lapag, tapos tumitig ng may malamig na ngiti ang ating bida habang minumura si Baek Kangyeon, at sa kanyang kamay ay nakatutok ang matalim na kutselyo. Humagalpak ng tawa si Baek Kangyeon habang sinasabi na anong magagawa ni Kang Woo sa kanya kung nakasilyo ang kapangyarihan nito. Naisip ni Kang Woo na wala ng ibang paraan kaya inangat niya ang kutselyo at akmang puputulan ang kanang braso. Nagulat ang dalawa matapos makita na tumilapon ang kanang braso ni Kang Woo na may nakakabit na gauntlet na siyang pumipigil sa kapangyarihan ni Kang Woo. Matapos noon ay umagos ang dugo ng ating bida mula sa naputol na braso.
Tanong ni Kang Wu kay Baek Kangyeon na kung gusto ba talaga nito malaman kung sino siya. Ngumiti si Kang Wu at sinabing kung ganun ay magpapakilala siya rito. Pinagpawisan ang demon na si Kang Yun. Habang iniisip na ang bastardong si Kang Wu ay pinutol ang sariling braso. Naglabas ng demonic energy ang katawan ng ating bida, at naiisip niya na nararamdaman na ulit niya ang demonic energy na dumadaloy sa kanyang katawan. Pero nakagamit na siya ng madaming authority kaya kaunti enerhiya na lang ang natitirang nasa kanyang katawan. Binitawan ni Baek Kangyeon si Echidna at sinabi sa ating bida na kung sa tingin ba nito ay may magagawa ito sa kanya kahit putulin pa nito ang kanyang braso. Sa isang banda ay tahimik lang si Kang Wu at nag-iisip na hindi niya iyon gusto gamitin pero wala na siyang pagpipilian pa. Hindi na iyon ang mahalaga dahil alam niya na isang araw ay gagamitin din niya ang kapangyarihan iyon. Ngumiti si Kang Wu habang nababalot ng maitim na usok, at ilang sandali lang ay napapunta siya sa Myriad Ocean. Ang authority na kanyang gagamitin ay ang tanging magbibigay ng panganib sa kanya, ang authority of predation. Lumitaw sa likod ni Kang Wu ang tatlong Myriad Gates. Wala na siyang pagpipilian pa kundi harapin ang kahahantungan, kaya binuksan na niya ang unang gate. Ang unang gate ay tinatawag na 10,000 Demon Core. Ang mga dugo na umaagos kay Kang Wu ay nagmistulang usok at ang kanyang buong katawan ay naging shadow. Nagulat si Kang Yun sa mangyayari kay Kang Wu. Naguguluhan siya sa ating bida kung bakit ganito na ito ngayon. Naisip niya na baka magre-regeneration si Kang Wu kaya bibigwasan niya ito. Sinuntok ng malakas ni Kang Yun ang ulo ni Kang Wu at nawasak ang kabilang bahagi nito. Humagalpak na naman ng tawa si Kang Yun dahil alam na niya kung ano ang pinaplano ng ating bida. Ayon sa hanggal na Baek Kangyeon na sinusubukan ng ating bida na maging slime. Nagkang-iiyak na si Echidna matapos makita ang nangyari kay Kang Wu, natigilan sa pagtawa si Kang Yun matapos makita na nabubuo ang shadow ni Kang Wu na parang tubig na malagkit. Nagtaka at kinabahan si Kang Yun dahil nagkakangipin ang mga malagkit na bagay na damaykit sa kanya. Napatanong na lang siya kung bakit ito nagkakaroon ng bibig at ngipin, at tuluyang bumalot sa kanyang katawan at unti-unti siyang kinakagat. Kinabahan ang kaninang panay tawa at minamaliit ang ating bida. Napatikip na lang ng bibig si Echidna dahil sa mga nakakadiring bagay ang kumakagat sa katawan ng mayabang na si Baek Kangyeon. Matapos mabalutan at kagat-kagatin ng gluttony si Baek Kangyeon ay napapunta ito sa Myriad Palace ng ating bida. Nalulunod siya sa lalim ng tubig reto, kaya tinawag na niya ang demon na sumanib sa kanya para siya ay tulungan. Nagpakita ang demon na mukhang unicorn kay Baek Kangyeon, sabay nagtanong na kung ano ang nangyari dito. Habang nalulunod sa Myriad Ocean si Kang Yun ay makikitang dalawa na lang ang gate na nakasarado. Salaysay ni Baek Kangyeon sa demon na tulungan siya nito dahil ayaw niyang mangyari ang bagay na ganun sa kanya. Sinabi ng demon na nakaka-interesado dahil ang summoner niya ay nadala sa bingit ng taong kinalaban nito. Mungkahi ng demon na papasok siya sa kaisipan ni Baek Kangyeon para tingnan mismo niya kung anong klaseng nilalang ang nakalaban nito at kung gaano ito kalakas para sapitin ni Baek Kangyeon ang ganung sitwasyon. Nakapikit si Baek Kangyeon habang naiisip na mawawala siya sa sarili pero wala na siyang pagpipilian pa. Humagalpak ang demon at sinabing mabuti dahil tutulungan niya ito sa ganitong sitwasyon. Tuluyan nang nakapasok ang demon sa isipan ni Kang Yun kaya nag-iba ang kanyang kaliwang mata sinyalas ng pang-control ng demon na mukhang kabayong unicorn. Nang imulat ng demon ang kanyang paningin ay nakakita siya ng lalaking kanaupo, at maya-maya ay bumungad sa kanya ang pagmumuka ng ating bida. Matapos makita ng demon ang pagmumuka ni Kang Wu ay kinabahan nito at napasigaw sa sobrang takot dahil nakilala nito kung sino ang tinangkang kalabanan ni Baek Kangyeon. Nagtanong si Baek Kangyeon sa demon na kung bakit ganun na lang ang reaksyon nito. Sagot ng demon na bakit siya nito tinatanong. Dagdag pa ng demon na bakit nito nilaban ang halimaw na iyon. Habang pinagpapawisan ang demon ay sinabi nito kay Kang Yun na, mas mabuti pang nilaban na lang nito ay ang mga archduke. Dapat si Baal na lang o kahit pa si Satan ang nilabanan nito. Tanong ni Baek Kangyeon sa demon na bakit nitong tinatawag na halimaw si Kang Wu. At tanong pa nito na ibig sabihin nito ay mas malakas pa si Kang Wu sa 7 Grand Archduke of Hell. Sinigawan ng demon si Baek Kangyeon at sinabi na tanga ito, dahil wala nang umiiral na 7 Grand Archduke of Hell, dahil ang lahat ng iyon ay nilamon na ng kapangyarihan ng Demon King. Habang nakatitig sa mukha ni Kang Wu na nanlilisik ang mata ay, napagtanto niya na si Kang Wu pala ang Demon King.
Siya ang nag-iisang nilalang na naghahari sa Nine Rings of Hell. At walang sino man sa Earth ang may kakayahan na talunin ito. Habang magkaharap ang dalawa ay lumitaw sa likod ni Kang Wu ang likido ng gluttony na patungo sa nalulunod na Baekkangan. Takot na takot si Kang Yun dahil palapit sa kanya ang gluttony, at maya-maya ay naglitaw ang bibig nito at tumambad sa kanya ang malalaking mga pangil nito. Kasabay ng ngiti ng ating bida na pademonyo na naman para sindakan si Baekkangan at ay paraanan dito ang matinding paghihigan. Matapos ang ilang sandali ay nagising si Kang Wu na nasa ilalim ng tubig, natanong niya sa kanyang isip na kung anong ginagawa niya sa ganang lugar. Wala siyang maalala na kahit ano, at kahit sarili niya ay hindi niya matindaan kung sino siya, may dumaan na isang bagay sa kanyang gilid at paglingon niya ay kinakain ng gluttony si Baekkangan. Lumangoy siya pataas para makaalis sa lugar na iyon, pero naguguluhan pa rin siya kung bakit siya naroon. Sa taas ay nakakita siya ng isang pintuan. Habang umaangat ay kinagat ng gluttony ang kanyang bint kaya napangitngit na lang siya ng kanyang mga ngipin, pero kahit ganun ay hindi pa rin niya maalala kung sino siya at bakit siya nagdurusa ng ganun. Huminto siya sa pag-angat at naisip na kung mas mabuting sumuko na lang habang nasa harap ng gluttony. Maya ay may nagsalita at tumawag sa kanyang pangalan. Sa kanyang harapan ay maraming gluttony ang sa kanya ay lalamon, tapos may tinig na naman na tumatawag sa kanyang pangalan. Dahil doon ay natauhan siya at napangitngit ng ngipin. Dali-dali siyang lumangoy pataas patungo sa pintuan. Pinilit niyang maabot ang pintuan kahit maraming gluttony ang kumakagat sa kanyang binti. Nang nabuksan na niya ang pintuan ay bumungad sa kanya ang kanyang mga kasama na umiiyak na sobrang nag-aalala sa kanyang kalagayan. Sa bandang likod ay panay ang iyak ng dambuhalang si Teso. Bumangon si Kang Wu at nagyabang pa sa mga kasama na kung kaya ba ang mga ito nakatayo sa kanyang harapan ay para magmukhang astig. Nagalit si Echidna at sinabihan si Kang Wu na tigilan nito ang pagbibiro. Habang umiiyak ay sinabi ni Echidna na siya ang summon ng ating bida kaya alam niya na muntik na itong maglaho. Ipinaalala ni Echidna kay Kang Wu na ipinangako nito sa kanya na hindi siya nito hahayaang mag-isa muli. Humingi ng tawad si Kang Wu habang hinahawakan si Echidna. Napabuntong hininga si Kang Wu dahil gaya ng kanyang inaasahan, ang buksan ng isang myriad gate ay magbibigay sa kanya ng panganib. Dahil ang pagbabukas ng isang gate ay ang sapilitang pagtulak sa libu-libong demon core na sumabog. Ang bagay na iyon ay iniiwasan niyang gawin noon sa Hell dahil matindi ang kapalit ng bagay na iyon kapag hindi napagtagumpayan. Dahil kakainin ng mga gluttony sa South, yamakap si Sola at Echidna sa ating bida, pero si Kang Wu ay panay-isip na, noong siya ay nasa Hell pa hindi nagiging problema sa kanya ang pagbabukas ng unang gate. Pero sa pagkakataong ito ay hindi na niya ulit yun gagawin hanggat maaari. Napangiti na lang siya dahil hindi siya namatay. Maya-maya ay may lumitaw na notification na tagumpay niyang natalo ang demon na si Andusias ang ikawalong demon ng Ring of Hell. Ang kanyang demonic energy ay nadagdagan pa ng 5. Nakuha din niya ang skill na Authority of Silang. Natuwa si Kang Wu dahil nakakuha siya ng 5 demonic energy. At sa kasalukuyan ay maroon na siyang 103 demonic energy. Nakamit na niya ang 100 na minimum requirements para mapabilang sa world ranker at ang kanyang Authority of Silang na bagong skill ay talagang napakaganda. Hinawakan ni Sola ang naputol na braso ni Kang Wu sabay ginamitan ng Light of Healing, para tuluyang pagdugtungin ang naputol nitong braso. Natuwa at namangha si Kang Wu sa maging epekto ng ginawa ni Sola dahil tuluyan na siyang gumaling. Pagmamalaki ni Sola na nakamit na niya ang kanyang ika-5 awakening. Salaysay ni Sola na nakatanggap si Sehon ng special quiz at matapos ng kanilang pagtutulungan na matalo ang ibang demons ay nadagdagan silang lahat ng experience points. Napatong na may halong inggit si Kang Wu sabay napaisip na ano pa nga bang aasahan sa protagonist ng manhwa na ito. Salaysay ni Sehon na sasabihin niya ang lahat sa ating bida kapag naging maayos na ang lahat. Tanong ni Sola sa ating bida kung kaya na nitong makakilos ng maayos. Tugon ni Kang Wu na medyo masakit pa ang kanyang katawan, lumapit si Sola at biglang kinalong si Kang Wu at sinabing dadalahin niya ang ating bida pa uwi ng bahay. Bakas sa mukha ni Kang Wu ang pagkagulat at may pamumula pa ng mukha, dahil hindi niya inaasahan na gagawin iyon ni Sola. Nagpasalamat si Kang Wu kay Sola habang naliligayahang pagmasdan ang malalaking kokomelon ni Sola. Mas nasiyahan pa ang ating bida at inabot ng kalukuhan.
Tanong ni Sola kung kaya ba ni Kang Woo lumakad. Sagot ng Meniokis nating bida na ang paglalakad ay napakahirap pang gawin sa kalagayan niya. Wala na siyang pagpipilian pa gayong hindi din makakilos ang kanyang katawan. Masayang-masaya ang Meniokis na si Kang Woo habang may masamang binabalak na naman sa malalaking kokomilon. Ilang sandali lang ay nagpresente si Teso na siya na lang ang magdadala sa ating bida pauwi dahil mas safe ito kung siya ang magdadala rito. Nabigo ang masamang plano ng ating bida dahil kay Teso. Sinabi ni Kang Woo kay Teso na sa ibang lugar naman ang bahay nito kaya bakit ito ang magdadala sa kanya. Tugon ni Teso na ayon lang yun habang nagbabulaklak ang paligid. Nagmukhang kaawa-awa ang ating bida dahil sa nangyari. Sa isang banda ay may isang matanda na nakasuot ng pang-demonic cult at akmang isusot ang maskara ng Demon Order.